Maganda umaga po sa ating lahat. Tayo po'y nasa ikalimang araw na po ng ating Misa de Gallo, no? Sino po ba dito ang buo pa, no? Nakalima. Ayan. Yan, halfway na po tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, no, ang naging tawag kay Maria, no, na siyang maging ina ng Diyos, no, maging ina ng kataas-taasan. At mapapansin natin sa mga nalahad, no, mga kaganapan nung nagpakita ang anghel Gabriel sa kanya, no, siya'y nagulumihanan, no. Hindi niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin, no, ng pagbubunyag na iyon, no. Pero nung siya'y napaliwanagan, no, ay alam natin sa bandang huli, no, na sinambit niya yung kanyang fiat, yung kanyang oo, no. Sinabi niya na handa siyang maging alipin ng Panginoon, no, at maganap o mangyari sa kanya, no, ang iniuutos ang salita ng Diyos, no. Kalimitan, no, magandang itanong, ano kaya ang naging rason kung bakit naisambit ni Maria ang kanyang oo? Di ba? Kasi kalimitan itong ebanghelyong ito, no, ay nakakaengkwentro natin, narinig natin na pagninilayan natin. Pero paano niya nasabi sa Diyos, no, na ako'y handang maging alipin mo, maging lingkod mo, mangyari sa akin ang iyong sinabi, mangyari ang salita ng Diyos sa akin. Tatlo po ang nakikita kong maaaring pwedeng pagnilayan kung bakit nasambit ni Maria ang kanyang oo. Yung una po ay yung ipinagdiwang natin noong December 8, ang Immaculada Concepcion, di ba? Di ba si Maria, no, ay ipinaglihing walang bahid ng kasalanan. Tama po ba? Ayan, di ba? Kaya inihanda na po siya, no? Doon pa lang po sa sinapupunan ng kanyang ina na Santa Ana, no? At dahil nga alam na ng Diyos, no, kung anong magiging guhit ng kanyang tadhana, no? Alam na kung anong mangyayari sa kanya sa malaking plano ng Diyos. Siniguro, no, ng Diyos, no, na sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, no, siya ay walang bahid na ng kasalanan. Kasi sa katuruan nga ng simbahan, alam natin ang kasalanan ng ating mga magulang, noong unang mga magulang, si Adan at Eva, no, dahil sa kanilang nagawa paglabag sa utos ng Diyos na hindi kumain sa pinagbabawal na puno, no, tayo'y nakababad sa orihinal na kasalanan. Di po ba? No? At paano nga ba ito, no, napawi, no, para sa atin sa pamamagitan ng sakramento ng binyag na natanggap natin? Ikalawa, no, kaya nasambit ito ni Maria dahil din sa kanyang mga magulang. No? Magandang katisismo po ito dahil si Santa Ana, si San Joaquin, kanyang mga magulang, sila ay mga debotong Hudyo. At siniguro nila, no, na ang kanilang anak na si Maria ay tinaguyod, pinalaki, na maging mabuting Hudyo, na may takot sa Diyos. Di ba? Kaya magandang isipin, no, ang naging tungkulin ng mga magulang ni Maria. Kaya naihanda siya na maisambit ang kanyang oo sa Diyos, no? Kaya sigurado ako, no, kung titignan natin, nung pang niluwal siya,
sa mundong ibabaw, tapos siya ay pinalaki, tinuruan siyang maging mabuting Hudyo, na nananalangin sa Diyos, sumasamba sa Diyos, no? Nung dumating yung takdang panahon, itong ang pagpapakita ng Anghel Gabriel at pagbubunyag, no, ng balitang ito, no? Bagamat nandun ang takot. Pero yung takot sa Diyos ang nanaig at nasabi niya, oo, Panginoon. Pero meron pa pong ikatlo, no? Napansin niyo ba, no, dito, no, pagkatapos ng mga naganap, no? Ito'y kalimitan, no? Pinapaliwanag ko. Nung nangyari ni itong pagbubunyag na si Maria ay magiging ina ng kataas-taasan, nagpakita ang anghel, pero sa bandang huli, sabi dito, nilisan siya ng anghel. No? Tinatanong ko sa aking sarili, kung ikaw ang binalitaan ng ganyan, pagkatapos iniwang ka, para pakiramdam mo, nag-iisa ka, di ba? No? Pero sa totoo lang, hindi nag-iisa si Maria. Kaya niya nasambit ang kanyang oo. Dahil sa ating paglalahad kanina, ano ang sinabi ng anghel sa kanya? No? Sinabi ng anghel sa kanya, no? Sa kanyang sitwasyon, no? Na siya'y magbubuntis dahil sumakan niya ang Panginoon. Ibig sabihin, sabi nga dito, ikaw ay maglilihi, no? At tatawaging ina ng kataas-taasan. Ito'y dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan. Ang Espiritu ng Diyos. Sumakan niya na ang Espiritu ng Diyos. Kaya hindi siya nag-iisa. No? Kaya yun ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanya na sabihin, hindi pala ako nag-iisa. Sumaakin ang Diyos, sumaakin ang Espiritu. Sasambitin ko ang oo, anuman ang mangyari. Maituturing na itong ikatlong rason na ito ay natanggap din natin nung tayo kumpilan. Di ba? Nung tayo binyagan, natanggap na natin ang Espiritu ng Diyos. Di ba sabi nga ni San Juan Bautista, bibinyagan ko kayo sa tubig, pero ang darating sa akin ay bibinyagan kayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pero, no, sinabi din ni San Juan Bautista, hindi lang sa Espiritu Santo, kundi pati sa apoy. At ito nga, nung sinabi ni Maria na ako'y magiging lingkod mo, Panginoon, hindi ba yan ang nagaganap kapag tayo kinumpilan? Tayo nagiging sundalong saksi ng Diyos. Diba? Kaya ito po, no, nung magandang tignan, nung tayo'y kumpilan, natanggap natin ang mga handog ng Espiritu Santo. No? At itong mga handog na ito ay ibinahagi sa atin para maging lingkudin ng Panginoon. Tandaan niyo po yan, tatlong yan. No? Kasi ito po, katulad ni Maria, no, ang magiging rason para masambit din natin ang ating araw-araw na fiat kay Maria. Yung araw-araw na fiat sa Diyos, no? Araw-araw na oo sa Diyos. Una, no, itong ating dapat unawain, no, sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. No? Bagamat si Maria ipinaglihi ng walang bahid na kasalanan, tayo naman ay pinagkalooban ng biyaya ng sakramento ng binyag. Sa sakramento ng binyag, tayo mga anak ng Diyos, tayo ay mga, sabi nga, no, kasapi sa pamilya ng Diyos,
at tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Sa bisa ng binyag, no? Katulad ng naranasan ni Maria, masasabi natin, oo sa Diyos at hindi sa kasalanan. Di ba? Ikalawa, no, magandang makita, magpasalamat tayo sa ating mga magulang. Katulad ni Maria, no, na inalagaan, no, ginabayan ni San Joaquin at Santa Ana. Di ba tayo rin nung lumalaki, ginabayan din tayo ng ating mga magulang. Sila yung una nagturo sa ating manalangin. Sa kanila dahil sa kanila tayo ay natutong magdasal ng Ama namin, Aba, Ginoong Maria at luwalhati. Sila yung nag-aakay sa atin sa loob ng simbahan. No? Kaya salamat sa kanila. No? At sa paglaki natin, yun ang matatandaan natin, kaya tayo naririto. Salamat sa ating mga magulang. No? At tayo ay sumasambit din ng oo sa Diyos araw-araw sa pagsamba sa Kanya. At ikatlo, yung sakramento nga ng kumpil. Bakit kayo naririto? Bakit kayo naglilingkod sa inyong parokya? Di ba? Dahil ang Espiritu Santo, mga handog ng Espiritu Santo, ay ginagamit nyo. Di ba? At ginagamit nyo, no, sa araw-araw, sa pamilya, pamayanan, sa opisina, para maging lingkod, saksi ni Kristo. No? Kaya nga man ang minamahal na kapatid, itong ikalimang linggong ito, ikalimang araw na ito, no, ng ating Misa de Gallo, no, paghahanda sa araw ng Pasko, no, sana maging katulad tayo ni Maria, no. Bagamat may takot, handang palaging isambit ang ating oo para maging lingkod ng Diyos. Amen.